Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila umamin na nga si Franz Castro na talagang may natatanggap nga silang buwanan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang laglaga na ang mga magkakasama at tila nadulas nga itong si Franz sa kanyang sinasabi. Dito natin mapapatunayan na kaya pala puro ang pangbabatikos kay VP Sara Duterte at sa mga Duterte gaya ni Tatay Digong kasi pala ay talagang nagkakampi-kampihan ang mga tambaluslos na ito. Pati nga si Romualdez na ito ay talagang naghahanap pa nga sila ng mga kasama para mapabagsak ang mga Duterte. Kaya naman hindi nga nagpapatinag si VP Sara Duterte at ayon pa nga sa naging kataga ng ating Vice Presidente ay talagang magtrabaho muna kayo. Paglingkuran nyo ang taong bayan na bumoto sa inyo. Hindi yung namumulitika kayo dahil matagal pa ang eleksyon. Kung tutusin, matagal pa naman talaga ang susunod na halalan. Ngunit dito nga natin makikita na talagang nagtratrabaho na ang mga tambaluslos na ito, na talagang hindi nga tinitigilan si Vice President Sara Duterte. Ngunit kung titignan natin, ang mga audit nila ay hindi nila pinapakita ang mga resibo, hindi rin pinapakita na sa ganoon ay malaman talaga ng taong bayan kung saan napupunta ang pera at mga tax na binabayad nila. Ang nakakalungkot dito, kung mga bayarin lang di umano ang mag-u-audit ay mababayaran sila. Kaya naman dapat ito ay hiharap sa kamera. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Michael, kung natatandaan mo yung statement ng SecGen, binabanggit niya doon. Yun na po yun. Oo, kasi pag nagsalita yung Secretary General, parang nagsasalita, at saka yung Majority Leader, si Representative Dalipe, si Majority Leader, nagsalita din na sinusuportahan nila yung yung kaso ko at at dinidenounce din nila at sabi nga nila hindi dapat ginagawa yung pagbabanta sa sino mang member ng ng Kongreso o ng House of Representatives. So narinig ko na po yun, although wala naman siyang personal na sinabi sa akin, pero enough na sa akin yung statement ng SecGen dahil hindi naman gagawa ang SecGen ng ganong statement kung walang go signal ni Speaker. Yan, diretso ko na kasi syempre marami. Nyo guys, narinig nyo, siya mismo ang nagsabi nun wala pong ibang nagsabi nun. Siya lang po mismo nagsabi nun. Nag-aantay lang sila ng signal kay House Speaker. Yan Unang pag-amin yun Unang pag-amin ni Franz, nag-aantay lang ng signal kay House Speaker. Klaro yan loud and clear. Hindi po galing sa vlogger yan, hindi po galing sa mga nag-i-interview niyan. Galing po yan mismo kay Franz. Alright? Unang pag-amin yan Bibilangin po natin kung ilan pong aaminin niya dito mga kaibigan. Ito po, play natin guys. May nagtatanong dito issue nito Ang sabi po niya, kanina tinanong ko kayo kung closey kayo ni Pangulong Duterte. Kayo po ba ay may closey relationship din po kay Speaker Martin Romualdez? Alright, ang tanong po, tinatanong po si Franz guys para maklaro lang natin Tinatanong po siya ng nag-i-interview niya na si Michael Fahatin. Ang question po guys, close ba kayo ni Speaker Martin? Ito Yun pong tanong guys Yun pong tanong sa kanya. Pakinggan po natin yung sagot po ni Franz mga kaibigan. Para maklaro lang kaya inuulit ko para maklaro lang. Ito po ang sagot ni Franz sa tanong kung close ba sila ni House Speaker Martin. Ito po ang sagot mga kaibigan. Sinasabi, kayo na po nabanggit lahat halos sa amin kasi sinasabi, walang nangyayari sa Kongreso kung walang basbas ng liderato. Ang marami nagsasabi, bakit tila ngayon na parang nasa limelight ang Makabayan Black? Parang pinapayagan ngayon sila, parang sinusuportahan ngayon sila, parang nag-feed pa ng information. Mga ganun pong bagay.
Ibig sabihin po ba, kayo po ba meron talagang direct na nakapag-usap na po kayo ni Speaker Martin? Hindi. Sige, okay yan. Maliban dyan, diretsuhin na natin doon sa mga nagsasabi na you are working, your group is working with the Speaker in what some believe is a demolition job against the VP. Ayan, para diretso na. So siguro doon sa approach namin kay Speaker, in fairness kay Speaker, hindi pa siya Speaker, majority leader pa lang siya, ay very approachable. Wow, very approachable daw si Speaker, mga kaibigan. Ikaw talaga po din. Friendly naman pala si Speaker eh. Very approachable pala si Speaker, mga kaibigan. Masyado tayong judgmental, no? Wow, galing naman. Ang bait naman pala ni Speaker. Oh, ano pang inaano natin, guys? Ang bait naman pala ni House Speaker, oh. Very approachable. Oo nga, very approachable nga. Kasi may mga agenda kayo. May mga self-interest kayo. Ganun talaga yan. Approachable kasi nga may mga budget dyan na walang liquidation. Kaya nga siya approachable eh. Kaya nga siya mabait eh. Di ba? Kaya nga siya ganun eh. Ganun ugali niya sa inyo. Dahil nga may mga pera dyan na walang liquidation. Di ba? Pinapasakay lang nila yung mga tao, guys, na kunwari mabait si Speaker kasi gusto nilang tumakbo ito sa 2028. In fact, ang taas niyang ratings niya sa survey na wala naman siyang kakwenta-kwenta kung tutuusin eh. Bakit tumaas yung ratings niya? Wala naman siyang kwenta. Di ba? Yun po ang gusto nilang i-push. Mabait po si House Speaker. Ang galing naman. Mabait naman pala si House Speaker. Masyado natin hinusgahan. Yes, dahil sa pera lang yan. Kaya po ganyan yan. Huwag kayong maniwala. Ha? Parang lobo yan. Ha? Parang lobo. Nagdadamit na na isang tupa, no? Akala mo tupa, yung pala lobo sa loob ng damit. So, kunwari mabait, approachable, yun pala guys, meron na palang kinakamada. Yung pera ng kaban ng bayan, unti-unti na pala nilang sinisipsip at unti-unti nilang inuubos. So, syempre, approachable, friendly, para sa inyo friendly. Huwag nyo na kaming bulahin. Huwag nyo kaming paikutin, ha? Hindi na katulad dati yung wala pang internet, wala pang ganito, wala pang mga social media na na kayang-kaya nyo lang utuhin ang mga tao. Iba na ngayon. Hindi nyo na kaya ang mga tao. Hindi nyo na kayang paikutin. Oo, bait-baitan lang. Ha? Bait-baitan ba si Speaker? Ito po, ituloy natin mga kaibigan. Hindi ka matatakot na lapitan siya for help. Hindi ka matatakot na dalhin ang mga magsasaka sa kanya, dalhin ang mga mangingisda sa kanya, ang mga teachers, hindi ka matatakot na ipakausap sa kanya. Wow. So ganun yung ugali ni Speaker. Mini-welcome niya lahat. Hindi snabero. Kami kasi hindi siya snabero, hindi siya snub. Yun ang kaya makakausap mo siya on the level at naiintindihan niya yung sitwasyon ng mga marginalized. At may mga time nga na nakasama namin siya sa pagbibigay ng ayuda. Totoo yun, sinama namin siya, ang Makabayan Black, sinama namin si Speaker at iba pang leadership ng Kamara para magbigay ng ayuda doon sa mga nabiktima ng oil spill, nabiktima ng kawalan ng trabaho doon sa Batangas ng mga magsasaka. Tumulong siya doon, talagang sip-sip no? Grabe ka sip-sip tong si Franz na to. Sobrang sip-sip no? Perfecto pala si Speaker, guys Sabi ko sa inyo, perfecto Sobra no? Akala mo Grabe makapag-depensya no? Parang gusto niyang sabihin, guys, parang Diyos na niya si House Speaker. Oo, but-buton kayo ba, but-buton. Klaro kayong but-but. Klaro kayong kaanuhan ba, Talagang todo depensa siya,
Ang bait ni Speaker, sumasama sa mga ayuda, namibigay ng mga ayuda. Talaga, neck-neck niyo, huwag niyo kaming bulahin. Pinapaikot niyo yung mga tao para lumihis po ang issue. Para sabihin natin guys na si Speaker ay mabait. Ha? Approachable. Matulungin. Di ba? Oh, yun pala, ang totoo, hundyango. Ay, nako. Ay, ikutin pa ba tayo nito? Pagtulog, mabait. Ha? Paikutin na naman nila yung mga tao, guys. Nag-facilitate siya na mabigyan ng ayuda. So, yun naman yung kami, wala kaming personal. Kasi kami pag lumalapit sa, kahit hindi ka speaker, lumalapit kami sa sino man leader sa Kongreso. Dahil yon sa aming constituents, wala kaming personal. Kaya yung sinasabing, sige po. Sinasabing meron kaming kontsabahan about the confidential funds. Wala kaming ganong wala kaming In fact, kung makikita ninyo, Michael and Ina, marami kaming hindi pinagkakasunduan ng speaker na mga issue. Like itong anti-terrorist law, itong SIM card, itong national ID, itong Maharlika. Nakita niya kung gaano namin kinontra itong Maharlika. Siyempre, katulad nga na sinabi ko, natulak siguro si speaker at ang leadership doon sa clamor ng ating mga taong bayan. Kaya wala kaming ganon. Tingin ko yung mga actuations na ni OVP ng Vice President ang nagdiin sa kanya or nagbaba sa kanya. Kasi kung sinagot niya lang kami noon, pinaliwanag niya yung confidential funds, wala naman sigurong mangyayaring ganun. Kasi nagduda talaga ng sobra ang mga tao eh. So hindi mo na kailangan ng mga plano-planong demolition job. It's not our cup of coffee yung mga ganun. Kasi hindi kami ganon, walang ganon ang makabayan. Kami issue lang. Pwedeng magkasundo tayo ngayon sa isang issue, pwedeng hindi naman tayo magkasundo. Pero hindi natin kailangan magbantaan o hindi natin kailangan magkagalit. So gano'n naman din. Katulad din siguro ng ibang mga kongresista na magkakaiba kami ng position. Pero at the end of the day, we are colleagues. Nagtatawanan kami, nagsasabayang kumain. Wala, yung ganun lang. Kasi ano kayo tanong ng konti? Pero ikinagulat ba ninyo? Yan. Kasi kami, ikinagulat namin kasi nung nagde-deliberation, biglang kinabukasan na ito, ilang araw lamang, ay may salita kaagad ang liderato ng Kongreso. No, na namin. Tatanggalin na namin, ililipat. Ikinagulat po ba ninyo itong move na ito ng Kongreso? Kasi kayo mismo nasa Kongreso. Tapos nakikipag-deliberate po kayo ng ganyan. Pero yung nagdesisyon, ang liderato ng Kamara, na tanggalin, ilipat, ikinagulat po ba ninyo ito o ito inaasahan nyo na rin o kayo mayroong parang paunang salita? Na parang, may special mention pa si Speaker sa Makabayan doon sa statement niya. Yun nga, pinasalamatan pa kayo. Opo, yun. Well, totoo Michael, ikinagulat namin kasi unprecedented ito. For the last years, yung mga nakaraang panahon, nakaraang mga taon, ay talaga namang mini-maintain nila itong confidential funds ng OVP. Pero kami nga, doon sa naging move nila, sabi nga namin, kulang ito. Dapat tinanggal din nyo sa OP. Very vocal kami doon. Dapat tinanggal din ninyo yung OP kasi hindi rin naman function ng Office of the President. Sinungaling, Sabi niya tatanggalin din daw yung OP. Hindi niyo na nga sinabi yan eh. Wala kayong sinasabi na tatanggalin niyo yung OP. Ang tinatarget niyo lang OVP. Wala kayong sinasabi na OP. Ang tinatarget niyo Vice President Sara Duterte. Tapos, wag mo nang baguhin ang mga issue. Wag niyong baguhin ang mga nangyari. Nangyari na, no? Damage has been done. Ngayon, sasabihin mo, pati daw yung OP, bakit daw hindi sinama? Siya pa mismo nagsabi. Nagreklamo daw sila, bakit hindi daw sinama yung OP? Hindi nyo nga binibira eh. Hindi nyo nga binabanatan ng Office of the President eh. Ang binabanatan nyo, ang Office of the Vice President. Di ba? Yun ang binabanatan nila. Kaya nga nagtataka yung mga political analyst yung mga expert talaga.
Nagtataka sila, bakit ang binabanatan OVP? Eh hindi naman siya ang president. Vice President na nga, kaya nga OVP, Office of the Vice President. Di ba dapat ang babanatan mo ang presidente? Dahil napakalaki ng kanyang confidential funds. Saan niya ginamit? O nakailang travel pa siya. Di ba? Kaya nga nagtataka eh. Ngayon sasabihin mo, naglilikramo kayo, bakit daw hindi isinama ang OP? O, bakit naglilikramo? Hindi nyo nga sinasama talaga. Ayaw nyo kasing pakialaman ang Office of the President dahil nga may bas-bas yan kay pinsan. Aminin nyo lang kasi ang totoo. Yun ang totoong nangyari. Ayaw nyo lang aminin kasi hugas kamay kayo. Dahil sip-sip kayo. Malaki kasi ang budget dyan. Diba? Yun talaga ang totoo dyan eh. Sip-sip. Tapos babaguhin pa yung kwento. ang confidential and intelligence gathering. Kaya dapat babantayan nga natin ito, kaya dapat tanggalin din. Kaya ito, pero kinagulat namin yung Ngayon mo lang sinabi ho yan, ngayon lang po nyo sinabi yan, nakatanggalin din ang Office of the President Confidential Funds. Ngayon nyo lang sinabi yan dahil na-interview kayo. Pero ilang araw nang nakaraan, wala po kayong sinasabing ganun. Ang sinasabi nyo lang, OVP tsaka DepEd. Yun ang tatanggalan nyo ng confidential funds. Nung binatikos kayo ng binatikos ng mga tao na bakit si Vice President Sara lang ang pinag-iinitan nyo, wala kayong sinasagot. Di ba? Lalo nyo pa siyang diniin. Pero ngayon sasabihin mo, pati Office of the President? Oh, bakit mo sasabihin ngayon yan? Dahil wala na. Tagilid na kayo. Huling-huli na kayo. Huling-huli na kayo sa plano nyo na sisiraan ng mga Duterte. Hindi lang kasi speaker yon, Michael. Pati ang iba pang... Oh, nawala ka. Nawala na. Ayan, ma'am, na-mute na naman po kayo. Ayan. Pati ang... Wait, wala pa pong audio. Nakamute po. Sige lang. I-unmute lang po natin. Hindi po kami yan, ha? Hindi po Kongreso ang nag-unmute sa kanya. Nakamute po ulit kayo, ma'am. Yan. Okay, go ahead, Pati po ang yun. Doon po ang last words na. Pati yung hindi lang naman si Speaker Michael and Ina, ang nag-realign ng pondo. Ang maganda rito, kasama dito yung mga leaders din ng iba't ibang mga political party. Ito yung isa rin sa kinagulat namin kasi hindi nangyayari ito. Okay? So, usually sa mga nakaraan, pag sinabi ng majority leader o ng speaker, yun na yun. Pero ngayon hinayaan ni speaker na magsalita din yung other political parties at mga individual na mga kongresista na talagang tama naman yon, no? Tama naman yon na hindi ka lang nagdidikta doon sa yung mga colleagues kasi may kanya-kanya kaming 315 kami diyan. 315 din yan ng mga iba't ibang mga kaisipan. Kaya maganda yung ginawa ni speaker. Okay, alam mo mga dami. Grabe ka sip-sipan nito. Sip-sip! Grabe sip-sip niya kay speaker. Magkano kayong pinakain dito? Sobrang sip-sip eh. Grabe talaga guys. Hindi ko ma-take yung sinasabi niya. Talagang todo depensa siya kay speaker. Parang gusto niyang sabihin himod tumbong na lang siya, parang ganun no? Parang himod-himod na lang siguro to, parang ganun. 'Di ba? Ayaw na lang niyang diretsuhin Oo. Ano kami ni speaker, magkakampi kami, magkakakuntsaba kami. Dapat ganun mo na lang para huwag ka nang mag-plastic diyan. Mga orokan kayo, mga orokan. Wala kayong ginawa sa bayan, kundi wala silang ginawa guys, kundi paikutin lang ang mga tao. Paikutin lang tayo, paglalaruan lang tayo, na kunwari talagang camping-campi sila kay speaker. Na para bang ang dating guys, si speaker pa ngayon yung talagang todo suporta nila. Tapos babaguhin niya na hindi lang daw ang Office of the President ang tinitira nila. Baliktad! Huwag mong baguhin ang statement mo. Ibabalik ko nga ulit. Although napag-usapan na to kanina, ang dami pong sa live chat po natin
gustong marinig ang inyong posisyon muli, specifically sa extraordinary funds daw po ninyo. Pakiclarify nga, meron ba kayo? Wala? Kung meron Ayan man, are you willing to give receipts? Okay, yan ang mga inaano dito sa ating live chat. Yes, wala kaming extraordinary funds. Hindi lang namin alam kung paano dinidivide ito ng Kongreso, kung ang tawag nga doon ay extraordinary funds. But usually, ang mga tinatanggap namin ay... Ano daw sabi niya, guys? Ano daw sabi niya? Ulitin nga natin. Ito, maganda na to. Ito na yung pinakamaganda eh. Ulitin nga natin. Parang hindi ako makapaniwala sa sinabi niya eh. I-rewind natin konti lang. Ito ha, pakinggan niyo mabuti mga kaibigan. Wala daw siyang extraordinary or confidential. Pakinggan natin. Funds daw po ninyo. Pakiclarify nga, meron ba kayo? Wala? Kung meron man, are you willing to give receipts? Okay, yan ang mga inaano dito sa ating live chat. Yes, wala kaming extraordinary funds. Hindi lang namin alam kung paano dinidivide ito ng Kongreso, kung ang tawag nga doon ay extraordinary funds. But usually, ang mga tinatanggap namin ay support para sa aming district, or para sa aming mga offices, support para doon sa aming mga volunteer, mga honorarium yan. So yan, willing kaming magpa-audit or ibigay yung pinagkagastusan nung anuman yung mga natatanggap namin sa Kongreso. Ayan ha, willing daw sila ha. Ano mo sasabi niyo? Willing daw siya willing kami magpa-audit. Yan, galing sa kanya yan. Wala daw silang extraordinary, wala daw silang confidential. Sige ha, sabi mo yan ha. Ito, i-play natin. Tuloy natin guys. Okay, ma'am, yung issue, balik ko lang po ng konti doon sa CIF. Siyempre, malaking aspeto dito sa issue po ng CIF yung pag-audit, seeking accountability, transparency, and use of funds. Are you going to demand the same kind of transparency and accountability for your colleagues at the House of Representatives? Kasi syempre, I'm sure nakarating naman sa inyo, halimbawa marami pumupuna dito sa extraordinary funds din ng Kongreso na maaari palang gamitin kahit wala pong resibo, yung mga ganyan po. I mean, magsusulong ba kayo ng any bill or para po ma-address po yung concerns sa mga lump sum budgets din po na yan? Well, consistent naman ang aming position kaugnay ng mga lump sum budgets. Kung meron tayo sigurong guidelines, circular on CIF, dapat it's high time na rin na magkaroon din ng siguro law or circular on extraordinary funds. Okay. Sinasabi naman ng ating ng SecGen na na-account naman siya lahat. Pero tama naman yung iba, okay. Tama naman siguro na ma-liquidate din. Magkaroon halimbawa ng kung na itutulong ito sa kanilang mga constituents, di magkaroon man lang sila ng kahit papaano ay tinatawag na ating documentary evidence of may ganun man lang, payments, mga ganon. So pwede naman 'yon na ayusin. At katulad ng sinabi ng SecGen, wala naman talagang confidential funds ang Kongreso, kundi yung extraordinary funds na 1.2 billion na narinig niyo 'yon? Inamin din niya, guys. Wala daw silang confidential funds pero meron daw silang extraordinary. Nakita nyo? Tama po si Miss Sas Rogando Sasot. Binago lang nila ang pangalan, mga kaibigan. Inuuto-uto lang tayo. Galing na sa kanya yun ha. Galing na po yan sa bibig niya. Ulitin natin. Baka sabihin nyo fake news. Hindi po to edited ha. Galing po ito sa interview niya sa Politico. Kahit panoorin nyo doon. Okay? Uulitin lang natin para klaro po. Ito po ha. Magkaroon halimbawa ng kung na itutulong ito sa kanilang mga constituents, di magkaroon man lang sila ng kahit papaano ay tinatawag na
ating documentary evidence of may ganun man lang. Accountability. payments, mga ganon. Oo. So pwede naman 'yon na ayusin. At katulad ng sinabi ng SecGen, wala naman talagang confidential funds ang ang Kongreso, kundi yung extraordinary funds na 1.2 billion na hinahati-hati 'yon sa mga huli sa bibig. Isda huli sa bibig. Isda huli sa bunganga. Wala daw silang confidential funds pero meron silang extraordinary expenses. 1.2 billion. Ano 'yon? Ano ibig sabihin nun? Pera din 'yan. Pera pa rin ng bayan 'yan. 'Di ba? Binabago-bago nyo lang yung pangalan pero pera pa rin ng bayan 'yan. 'Di ba? Aminin mo na lang. Sinasabi ba, wala naman kaming confidential funds talaga pero meron kaming extraordinary. Yun nga yun eh. Syunga ka ba? Yun nga yun. Pautal-utal pa eh, no? Pautal-utal pa siya, no? Ibig sabihin, hindi nyo pa rin pera yan, pera pa rin ng bayan yan. Kahit hati-hatiin nyo yung billion na yan, pera pa rin ng bayan yan. Hindi nyo ba na-gets? Kasi ang dami nyo dyan sa Kongreso eh. Ilan kayo dyan? Di ba? Yun ang problema eh. Ayaw nyo kasing aminin eh. Extraordinary man yan, confidential fund man yan, ang question dito or ang pinapoint out ni SAS dito guys, pera ng bayan yan. Hindi nyo pera yan. Kahit lulusot pa kayo, pera pa rin ng kaban ng bayan dyan. Taxpayers' money. Kailangan nyo pa rin magpakita ng resibo. Huwag na kayo magpalusot. Nagpapalusot pa kasi kayo eh. Gusto nyo pa paikot-ikutin nyo yung mga tao eh. Para kunwari, kayo eh. Siyempre, para sabihin na wala talaga sila. Pero, inaamin mo na mismo. Ikaw na mismo nagsabi niyan. Meron kayong natatanggap. Mga kongresista, hindi lang kami privy kung paano siya hinahati-hati. Hindi sila privy kung paano daw hinati-hati. Ano ibig sabihin ng privy? Hindi nila alam kung paano hinati-hati. Inamin mo rin. Ayaw mong sabihin sa amin kung paano hinati-hati kasi nga magkakakonsyaba kayo dyan. Ganun lang kasimple yan. Kayo namang nag-i-interview, dapat ayusin nyo rin yung tanong nyo. Dapat bakbakan nyo rin yung tanong. Hindi naman maganda rin yung tanong eh. Para umamin. Kita umamin na nga Hindi kami privy kung paano hinati-hati yan. Ulitin natin para sigurado tayo. Ulit. Play. Mga ganon, So pwede naman 'yon na ayusin. At katulad ng sinabi ng SecGen, wala naman talagang confidential funds ang Kongreso, kundi yung extraordinary funds na 1.2 billion na hinahati-hati 'yon sa mga kongresista. Hindi lang kami privy kung paano siya hinahati-hati. So dapat mag-submit din ng resibo kung paano siya ginagamit namin, paano namin ginagamit yung mga extraordinary Pero kami kasi wala kaming diretso na pala din kasi may mga nagtatanong tayo ngayon sa ating mga manonood. Sabi mo, pero kayo wala po, ma'am. Kasi yan po ang tanong nila. How about yung Makabayan Block, yung ACT Teachers Party List po? Ano po ba? Kayo po ba ay may extraordinary? May confidential intelligence po ba? Kung meron, magkano? At willing po ba kayong sabihin sa publiko at ipa-audit din po ito, ma'am? Just to clarify. Willing kami na ipa-audit kung ano man yung mga natatanggap namin. In fact, Michael, alam mo yan, kami kahit na hindi tinatanong ng media, yung aming SALN ay naka-open yan. Kahit merong memo ang Kongreso na hihingi ng permiso sa kanila, pero kami hindi. Naka-open yan yung aming SALN. Tama naman si SecGen, halimbawa yung mga tinatanggap na pang-support doon sa mga district offices, yan, mga natatanggap namin yan, mga extraordinary. Pero ginagamit namin yan, halimbawa, nagre-renta ng mga offices, ng mga headquarters, bibigay ng honorarium or pasweldo doon sa mga staff
namin. So yun, pwede naman namin ipakita yung mga resibo niya in audit. So so yun, willing kami, Michael. Hindi kami natatakot yan. Wala rin naman din kami mga projects. Alam mo rin niya siguro, Mike, wala kaming mga projects, wala kaming mga infrastructure projects dahil alam natin prone yan sa corruption, di ba? Prone yan. Hindi kami tumatanggap ng mga hindi kami nag-aano ng mga infrastructure project. Wala kaming ganyan. Pero meron kami yung mga ina-access natin para sa medical assistance, financial assistance sa DSWD at saka DOH na hindi naman napupunta sa amin yan, direkta yan na napupunta sa ating taong bayan kapag nag-request sa atin. So yun po yung mga siyempre yung sweldo, personal naman yan, yung sweldo, pwede naman namin yan maipakita kung saan namin ginagastos. Ipakita mo, asan. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan itong si Castro na ito ay talagang nagpapalusot pa at talagang bistado naman at umami na talagang may natatanggap nga sila na buwanan. Hindi lang yung sweldo nila at may suhol pa ito. Kaya naman ipakita nyo ang mga resibo at talagang magpa-audit kayo kung hindi kayo natatakot sa batas ng Pilipinas dahil meron pa rin naman siguro matitino na opisyales na talagang mag-audit sa Castrong ito at kay Tambaloslos at kay Lisa Smugs. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.